Hi guys! Welcome back to another vlog. Pag-usapan natin tong loan app na to ha. SEC registered, so quote-unquote legit. At approve agad. Kaagad mo ring matatanggap sa GCash mo, at least sa first loan, kahit na ibang GCash yung ilagay mo or e-wallet number ilagay mo, tanggap mo siya kaagad guys. Pag na-approve ka, 5 minutes na lang, tanggap mo na agad yung pera. At yung loan app na to ay sabi nagpapahiram daw na up to 90,000 pesos. Pero wag ka nang umasa, bes. Kasi baka sa second loan mo, fail ka na. Pag-usapan natin to si ZipPeso, and I think scam siya guys ha. O bakit naman si ZipPeso lang yung bibigyan natin ng focus, utang talk with Ate Red to. Dahil guys, ang dami na pong mga ola na tulad ni ZipPeso. Gusto ko maintindihan nyo kung bakit siya scam modus siya guys. Kasi yung mga ganito kasi mga ola kasi dapat aware tayo para ma-feel din nila na dapat silang iwasan dahil hindi makaturungan yung ginagawa nila. So, sit back, relax, at intindihin kung bakit matuturing mong scam tong si ZipPeso or any Ola that's like ZipPeso. So, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. This video is not sponsored. It's based on my personal experience because si ZipPeso, sinubukan ko na yan, guys. Inutangan ko first time and then yung second time, fail. Parang modus na yata to ng mga Ola para imbis na magpautang para makatulong, yung business model nila is more of para sila ay kumita. Wala naman sigurong gusto magpautang ng libre, ano? Pero guys, wag naman sana yung masyadong mataas yung interest. Masasabi mo legit kasi rehistrado po siya sa SEC. At pinapalabas niya na parang 0% interest ka kasi hindi po niya sinama yung interest dun sa pero dun siya bumabawi sa service fee. Napakadaling mag-apply at saka 90,000 daw yung maximum na pwede mong utangin dito. But as mentioned kanina, wag ka nang umasa na makakautang ka ng up to 90,000 pesos sa loan app na to. Kasi yung second loan mo, goodbye ka na. Yung first loan ko sa kanya was 1,200. 2 payments daw. By the way, 7 days lang pala to. Kahit na may 14 days pero naka-padlock. So, 7 days, 1,200. Pero hindi ko yung buong natanggap. Yung natanggap ko is 660. Kasi may service fee po siyang 540. So, pa 2 payments daw siya kunyari. Yung 1 peso, para lang siguro masabi na 2 payments tapos may long term siya. Pero yung 1,199 guys, dapat mong bayaran in 7 days. Buti na lang kasi wala naman harassment yung nangyari. Pero yung loko to, yung official, yung mga nagpapadala ng OTP, yung mga announcements, galing sa yung nagte-text may ZipPeso talagang pangalan. Pero yung kanyang mga reminders, yung mga text reminders niya at pwede ka na raw magpautang, approve agad, yung mga nanggagaling sa ibang number. Bakit ganon, di ba? Bakit hindi na lang lahat dapat manggaling talaga kay ZipPeso? Hinintay ko na mag 7 days talaga bago bumayad. So, wala akong natanggap na harassing text during that period. Pero, I assume na in case masasakit na yung salita na siguro i-text nyo sa'yo, pag lumampas ka ng dudit, manggagaling na yon sa ibang number. Kasi ito, meron siyang mga reminders na parang mako-confuse ka eh. Parang kung hindi lang ako aware that, alam ko kasi, that time, si ZipPeso lang yung may utang ako na magjujug. Kaya alam ko na nanggaling yung kay ZipPeso. So, ito, parang bait-baitan pa siya, pero ibang number. So, ba't hindi na lang manggaling kay ZipPeso din yung identity ng text, di ba? Mga OTP manggagaling kay ZipPeso, pero yung mga text reminders manggagaling sa ibang number. Anyway, so pagkatapos kong bayaran yung loan ko, bumaba yung credit limit, naging 700 na lang. At kung papautangin ka niya ng 700, hindi mo yung buo kasi yung service fee niya is 315. Yung matatanggap mo na lang is 385. So, ganun yung style niya eh. Pero nung in-applyan ko, failed siya guys. Kasi sabi niya, palitan ko daw yung e-wallet ko, yung disbursement channel ko. Pinalitan ko, pero failed pa rin. And I think the reason kung bakit ayaw niya na magpautang is because kumita na siya sa'yo on the first loan. So, bakit kanya pa uutangin ulit kung wala, nakuha niya na yung gusto niya sa'yo? Kasi sa first loan mo, kumita siya ng ng almost double. Wag na, hindi na. Dun kami sa bagong customer. Parang ganun yung modus niya. Feeling ko si ZipPeso is not there para magpautang at makatulong. Pero ginagamit niya yung platform, yung utang platform na to, para kumita.
ng sobra-sobra. Naman maintindihan natin kung gusto nilang kumita, 'di ba? Kasi kikita ka naman yan kung palagi ka kung magpapautang ka, maglalagay ka ng interest, provided na yung interest mo is in an acceptable range, kikita ka Sama kahit na maliit lang, kikita. Pero ito parang instant kita to para sa kanila. Kaya yung mga nakautang dyan sa kay ZPeso or any similar OLA at second loan, if failed na, baka ito yung reason. Dahil ginagamit nila yung platform nila para instant kita. Imagine, ang dami-daming tao sa Pilipinas, guys. So, ang dami-dami yung mga bagong numbers. So, 'di ba? Imagine, just do the math. At ito pa yung masaklap kasi yung umutang ako sa platform na to pansin ko, ang dami nang nagte-text sa akin ng nag-aalok ng kung ano-anong loan. Parang game na nila to laro na nila to ano na nila to, modus na to. Huwag tayo sa mga ganitong klaseng mga loan apps, guys, dahil parang niloloko tayo. Doon tayo sa mga online loan platforms na maaasahan, pwede tayong umutang ulit, especially if kailangan. Kasi balasubas yung mga ganitong mga loan apps So guys, ginawa kong example si ZPeso. Nag-promise na ako dati na hindi ako magbabanggit ng isang particular loan app sa ganitong mga episodes natin. Ginamit ko si ZPeso because ito yung pinaka-recent na inutangan ko at na-observe ko at feeling ko ito yung reason kung bakit ganito sila. So kung maintindihan nyo to, kasi wag po kasi tayong pindot at kumuha na lang ng utang just because it's easy. Pero intindihin natin yung mga ganito kasi dapat yung knowledge is power talaga So the more we understand about utang, the more tayo makakapag-make better financial decisions, diba? So ito yung na-observe ko kay ZPeso, and for me, ekis na ekis po yung mga ganitong klaseng mga loan apps. So ZPeso, you're welcome to contact me and tell me that I'm wrong for saying this, but the things that I said here is based on my personal experience. This is how I feel with your app. At gusto ko tong maging aware yung ating mga, not para siraan yung company nyo, but yung mga viewers, gusto ko silang maging responsible, maging mas armed with knowledge sa mga decision-making nila, especially if it has something to do with utang. So yun lang naman yung goal ko dito. Dapat as consumers or as borrowers, dapat alam natin yung mga at yun yung na-observe ko, guys. So, I hope meron kayong natutunan sa video na to. And if you're not yet subscribed, please subscribe to my channel. I'll see you next time. Bye!